21 million pesos. Ganyan kalaki na ang pinsalang tinamo ng agrikultura sa Bagyong Aghon. Base yan sa tala ng NDRRMC. Sa Quezon na pinakabinayo ng bagyo, problemado na rin na ang mga negosyo na aabutin daw ng ilang buwan bago makabawing muli. Magbabalita, Simon Gualvez. Sa isang oras na biyahe sakay ng bangka, mararating ang Cagbalete Island mula Mauban Port sa Quezon Province. Isa ito sa mga lugar na napinsala ng Bagyong Aghon. Sa pantalan pa lang, sasalubong na kaagad ang bumagsak na waiting shed. Napakarami ring punong natumba at mga tirahang nasira. Hindi rin nakaligtas ang lahat ng resort sa isla. Kilala ang Cagbalete Island sa kanilang pino at puting buhangin. Pero matapos ang pananalasa ng Bagyong Aghon, ito na ang naging itsura. Maraming nagkalat sa white sand at natabunan din ng mga bahagi ng puno, maging ng mga tinatawag nilang lusay o seagrass. Nawasak din ang mga cottages at nabuwal ang mga kubo. Ang pavilion kung saan tumatanggap ng guests hindi na makilala. Umabot din daw sa 500 turistang na stranded ng 2 araw dahil sa bagyo. Pagkatapos ng bagyo, siyempre kailangan namin mag-cancel. I-cancel namin ang reservation, ang booking. So, pag nawalan ng turista dito, mawawalan ng hanap buhay yung mga locals. Nandiyan yung mga nakatrabaho sa resort, yung mga boatmen na nag-o-offer ng mga island hopping. Mula sa 18 resort sa isla, 2 ang labis na napinsala. Posibleng abutin daw ng hanggang 3 buwan bago makabawi ang lahat ng mga ito. Kaya kasabay ng pag-aliwalas ng panahon, wala ring patid ang paglilinis. At sa kabila ng nangyari, tumatanggap na ulit ng turista sa isla. Ibinyay na rin dito ang relief goods para sa 2 barangay sa Cagbalete Island. Sa Burdeos na bahagi ng Polillo Group of Islands, nauna na nagtungot na bahagi ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation. Naghatid sila ng pagkain para sa mga nasalantang residente. Halos 3 dekada na nakatira sa tapat ng Estero de Tripa de Galina si Joycelyn. Dati, umaabot daw ng lampas tao ang baha. Pero ngayong puspusan na ang pagilinis sa mga estero, kanal at ilog, panatag na si Joycelyn sa kabila ng pagpasok ng tag-ulan. Yun nga lang, hindi ganun kadali ang binubuno ng kanyang barangay. Pinakamahabang creek sa Metro Manila ang Estero de Tripa de Galina. Kaya katakot-takot ding basura ang bumabagsak sa kanilang lugar. Naakala tuloy kami ang pinagmumula ng basurang nagtambako. Lahat may mga patay na hayop pa nga eh. May nakakaipon nga dyan ng pagkukuha ng mga bote. Tuwing Sabado na umaga, todo suyod ang barangay sa mga daanan ng tubig para tanggalin yung mga nakabarang basura. Hinahakot din nila ang kalat sa estero. Alinsunod ito sa utos ng Department of Interior and Local Government na magdaos ng lingguhang cleanup drive. Ayon sa Task Force El Nino, nasa 4,700 flood control projects ang nakumpleto ng Department of Public Works and Highways. Ang barangay 156 naman, umaasang madaragdagan ng mga gamit nila sa paglilinis. Bagaman may pagtatayuan na ng conveyor na hahakot ng basura sa estero, wala pa ang mismong makina galing sa MMDA. Wala ring naka-standby na truck na hahakot ng basura sa lugar. Iisa lang din daw ang bangkang nagagamit ng barangay at wala pang katig kaya delikado raw na tumuob ito. Dapat po suportahan kami ng MMDA about sa project na yan. Continuous dapat po ang support. Kaso ang nagiging problema po namin dito, medyo pagka napapabayaan kami minsan eh. Pero mas pangmatagalan doon na solusyon, madisiplina ang mga tao pagdating sa pagtatapon ng kanilang basura. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.